Hello guys, this is Rose the Melon Vlog. Dito tayo martesan dito sa park. Mamartes ko lang guys, yung nung bata ako. Ah, yung puppy love ko or first love ko, parehas kami lumaki sa kabundukan guys. Parehas kami lumaki sa kabundukan. So nung mga grade 4 na kami, ah, naghiwalay na kami ng school. Doon ako sa Bambang nagpatuloy ng elementary. Doon ako nag-graduate. Siya naman, naiwan sa kabundukan. Meron naman elementary doon, pero alam niyo naman ang lola niyo ambisyosa. Gusto ko sa bayan na mag-aaral kasi yung kumuha sa akin na teacher ko, nag-self-supporting ako sa teacher ko doon sa Bambang, Vizcaya, pero ano lang naman siya, kasama lang niya ako, hindi niya ako ginagawang alila, as in mabait siya. Si Miss Kahimat guys. Siguro buhay pa yon. Kung buhay pa, hi ma'am, kung buhay pa yon. So siyempre pag bakasyon, umaakyat ako sa amin, umaakyat kami sa amin. Tapos pagkapasukan, bumababa kami ng bayan sa Bambang Vizcaya. So nung mga grade 6 na rin siya doon sa naiwan sa bundok. Ako naman nasa bayan nag-aaral sa Bambang Nueva Vizcaya, ay medyo bayan-bayan na rin, medyo maganda ang paligiran, hindi katulad sa amin as in bundok. So ayan na, nung nagbakasyon ako ng elementary, graduate na ako ng elementary, graduate na rin siya. So mag-high school na kami So nung siyempre nagligawan na, lumigaw na sa akin kasi puppy love nga, puppy love, first love, ganun. Pag magsulat siya, lalagyan niya ng rose, yung sulat, ganyan ang style ng araw. Tapos naman, pagka naman sasagutin ko, lalagyan ko ng sampagita flower yung sulat, ganun nung araw guys. Ganun, so sinagot ko siya ng oo, kasi nung araw maski mag boyfriend ka nung araw, hanggang oo lang, hanggang magkwentuhan, maghaharana, bawal na mahawakan ang kamay nung araw guys. Oo, ganon. So ayun na. So ganon ang istorya guys. May kumagat sa labi ko. Sino kayang kumagat? Andito si DTV. Ayun na guys. So nung guys, nag-high school na siya sa Baguio. Doon yata siya nag-high school at oo, sa Baguio City siya nag-high school. Nag-high school naman ako sa Solano kasi hinahanap ko ngayon auntie ko na noon. So doon ako nag-high school guys. And then dadaan pa itong sarap sa bukid. So ayun na guys, nung nagsumpaan kami na hanggang magtapos kami ng college at magkaroon ng trabaho, saka kami magpakasal sa bayan namin. Yun guys, pero kalahi ko yun, puro lang siya. Ako lang kasi mistisa ako, siya puro talaga. So ngayon, isa na siyang politician ngayon. Pero hindi tayo magbabanggit, baka makarating sa misis, delikado. At least wala akong binanggit na pangalan, di ba? Wala akong binanggit na bayan, kung saan, di ba? Martes nga eh. O, hindi pwedeng sabihin, di ba? Pag Martes. So, ayun na. Siyempre, yun ang first love ko. Siyempre, nung araw, wala akong nakikita na iba kasi bundok nga siya lang nakikita ko. Ang lagi niyang nireregalo sa akin, yung una sa amin, sugar cane. At saka kamote. Kamuting kahoy na lubi-lubi. Yun ang lagi niyang binibigay sa akin. Kamote na nilaga. Yun ang laging niyang regalo sa akin noon. So yun na, first love nga, first love daw niya ako, first love ko din siya kasi doon parehas nga kaming lumaki ng kabundukan eh. So mabait naman siya, siyempre mga bata pa kami, mga isip bata pa. So yun ang pangako namin, pangako ko na pag makatapos kami, saka kami magpakasal at magkakaroon ng pamilya. Ano naman sila, may kaya naman sila kasi hindi naman siya as in pinanganak doon sa amin, kundi galing sa ibang bayan, ibang Cordillera. Sa Cordillera siyang nanggaling, kung saan Cordillera hindi ko nabanggitin. Doon lang sila kasi nakabili yung
mga magulang niya ng lupa doon sa amin. Maluwag ang lupa naman nila. Saka maluwag ang lupa, meaning may kaya naman sila, guys. Yun lang, bundok, kabundukan talaga. Kasi nung araw yung bundok talaga sa amin. As in bundok, mabuboring kayo. Kung ngayon lang ako titira noon ganon, siguro hindi ko na kaya titira. Pero ngayon city na. We are calling now Little Baguio, yung place na yun. So yan na, nung nag-high school siya, nag-high school sa Baguio. Sa Baguio siya nag-aral. Ako naman sa Nueva Vizcaya sa Solano. Hiwalay na kami, nagsusulatan yung telegram kasi uso nung araw, sulat-sulat, nagsusulatan pa lang. So ayan na, sulat-sulatan na. Ngayon naman, ang nanay ko naman, nakabili sila ng lupa sa parte ng Quirino. Meaning, Quirino, Isabela, magkalapit yan. So, nakabili sila doon. So, umuwi ako doon. Pagkabakasyon ko nung high school ako, pagbakasyon ko, umuwi ako doon sa Quirino. Kasi yung nanay ko, yung maong stepfather ko, wala na. Yung stepfather ko, nasa heaven na rin. So, kataktakan ka na rin ako. So, yun na. Pumapasyal ako doon. Ngayon, yun nga, yung late hobby ko nga, doon ko na nakita na siyempre, dalaga na ako eh. Dalaga na at saka ambisyosa talaga ako eh. Ayaw ko na sa kabundukan, gusto ko na talaga tumira sa city. So yun na, nung na-meet ko yung late hobby ko, siyempre, pamangkin ng colonel, may kaya sila, mga kapatid niya, mga sundalo, kasi bunso yun yung late hobby ko. Tsaka siyempre, gwapo na taod. Yung first love ko naman, siyempre kalahi ko, gwapo naman siya, pero ang gusto ko kasi, tumira na sa city. So yun guys, nung niligawan ako noon, yung late hobby ko, inisip ko, kasi nung araw, gusto ko na tumira sa city. Tsaka, mas okay ang buhay sa city kasi sa kabundukan. Sabi ko nga, kung yun ang mapapangasawa ko, titira na naman ako sa kabundukan, hindi ko mararanasan tumira ng city. Yun ang inisip ko. So, nung ako naging salawahan guys, salawahan talaga ako. Ako yung unang nagsalawahan, ako yung nagbuwan. Sulat ng sulat, hindi ko na sinasagot kasi meron na akong boyfriend, yun na late hobby ko, boyfriend ko na nung first year high school ako. Yun ang boyfriend ko na. So, yun na guys, ang napangasawa ko. So, hindi pa, graduate ako ng high school, yun ang napangasawa ko, yung late hobby ko. Pero pinagpatuloy ko ng nagpatuloy ako ng pag-aaral guys, pero hindi diretso, stop, ganun ang pagpatuloy ko ng college. Ganun guys, ang nangyari. So, ayun na, nagpakasal ako doon sa late hobby ko. Anong nalaman nung first love ko, umuwi ako sa bayan namin, nagsorry ako, iyak guys talaga. Iyak ng iyak. Sabi niya sa akin, sabi mo, pagkatapos mo, nag-asawa ka pala, hindi ka na nagsasabi sa akin. Sabi ko, sorry, kasi sabi ko sa kanya, ayoko na kasing tumira sa kabundukan yun ang sabi ko. Sabi niya, alam mo ba ang kabundukan, ito ang kayamanan, sabi niya sa akin. Balang araw, sabi niya, ma-realize mo, magsisisi ka rin, sabi niya sa akin, guys. Kaya siguro lahat ng lumiligo sa akin, nawawala kasi sabi niya sa akin, ipinapanalangin ko na sana makabuo ka ng pamilya mo na maganda, sabi sa akin guys. So, iyak talaga guys, iyak yung first love ko. So, ayun nga, nung wala nang magagawa kasi kasal na ako. Saka, gusto ko talaga tumira sa city. So, yun na, last na nagkita kami nung iyak, uminom pa ng tapoy. Umiyak pa ng tapoy guys, yung first love ko talaga. So yun, ang tagal na wala na kaming communication kasi may pamilya na ako, pero siya binata pa noon. So nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Baguio hanggang nagtapos ng kolehiyo doon. Kasi nababalitaan ko naman pag umuwi ako sa amin. So ayun na, nung nabalitaan ko na nagpakasal na rin siya ng kalahi din namin, ang puro din yung napangasawa niya. Tapos nung nabiyuda na ako, nalaman ko na lang na tumakbo siya isang
politician, mataas na politician sa atin. Hindi ko na babanggitin kasi mahirap na. Naging nanalo siya sa amin sa isang mataas na posisyon. Nanalo siya. So, yun, nagbakasyon ako galing ako ng Saudi yata yun kasi abroad ako, hindi Malaysia kasi abroad ako ng abroad mula nung nabluda na ako pag nag-stop ako ng Pilipinas, nag-aaral ako guys, kaya ako nakatapos din ng college, kaya lang hindi ako na nakagraduate, undergraduate lang ako hanggang third year college lang ako, pero nag-aaral ako sa mga online namin, dumating ako dito sa Dubai. Yun na guys, so nung nalaman niya na byuda na ako, hinahanap daw ako, pero may anak na siya ng dalawa yata noon. Nagbakasyon ako sa amin, galing ako ng Malaysia. Naku guys, patay na patay pa rin guys. Sabi niya, maski raw pwede naman daw pangalawa, pwede man daw number 2, ganyan. Ay, sabi ko ayoko nga. So mula noon, ayoko nang umuwi doon sa bayan namin kasi ayoko magkasala guys kasi talagang hindi humihiwalay guys. Malay mo mamaya malaman asawa gaganon ako. So yun na guys ang ending, hanggang sinabi ko sa kanya friends lang kasi ako naman ay makakahanap din siguro balang araw ng maging lifetime partner ko. Sabi niya anytime na sabi niya makapag-desisyon ka, pwede naman daw ako maging number 2 niya. Ay, naku patay. Hindi ako umuwi doon guys talaga, promise. So, yun ang ending guys. Yun ang end na. Hanggang ngayon, minsan naman kumusta din ako, pero hindi ko na sinasagot kasi para maputol na ba kasi may mga apo na rin siya, may mga anak na rin siya, parehas na kaming may mga apo na, so ang pangit naman yun. So yun ang ending, yun ang istorya ng aking first love guys. Thank you guys for listening. I love you all.